Ang Far Eastern University o mas kilala bilang FEU ay naitayo noong taon 1928. Maraming sabi-sabi na ang FEU ay nabalot ng kababalaghan. Marami rito ay nakakaranas ng iba't ibang katatakutan. Nagsimula ito noong natapos ang Japanese War, kung saan marami tinorture, pinatay at sinira ng establishmento. Isa sa mga pinatay nila ay si Dr. Nicanor Reyes Sr., ang founder ng FEU. Ano nga ba ang misteryong bumabalot dito sa FEU? Naparito ba sila upang maghanap ng hustisya o magasin ng lagi? Ngayon ay magsisimula tayong mag-interview ng mga taong nakaranas sa kababalaghan dito sa FEU. Nangyari kasi yon noong nagkaklase ako sa isang performance class. AB206 yon na ngayon ay AB204. So nagkataon na nandun ako sa harapan, the usual, no, lecture. Pero ang com kasi madalas gumagamit ng microphone. No? And kapag may microphone ka, ginagamit mo yun sa klase kasi para nakakabawas pagod sa faculty kapag nagtuturo. So alam yan ng mga taga-FEU na yung com, ang mga faculty, laging gumagamit ng microphone. Pero that time, hindi ako gumamit ng microphone, although may speaker, tapos may microphone sa table. Alam ko nakasaksak yung microphone sa speaker, pero hindi nakasaksak yung speaker mismo sa outlet. So habang kalagitnaan ng aking discussion, bigla na lang nakarinig ang buong klase. At kasama ako doon ng boses na nagmula mismo doon sa speaker. So syempre, ang una kong reaction, tingnan agad yung speaker. Kasi syempre, saan galing yung boses, diba? So nung tinignan ko yung speaker, nakita ko na may nagsalita nga doon sa microphone na parang video kay sound kasi parang may echo. Pero nang nagtaka ko kasi hindi naman nakasaksak yung speaker sa outlet. So in short, hindi naka-on. So paano aandar yung speaker kung hindi naman talaga naka-power on yung speaker, di ba? So saan galing yung boses? So the moment na narinig namin yon, tumingin ako sa klase para lang siguro makakuha ng parang validation ba na ako lang ba yung nakarinig? Or baka, uy, kayo ba narinig nyo din? Pero hindi ko siya tinanong. Basta nagkatitigan na lang kaming buong klase. And then, bigla na lang yung row of lights ng room na yun, bigla na lang siya nag-flicker ng sabay-sabay. Tapos biglang totally nawala. And then, right after that, nagsigaw yung buong klase because saan galing yun? Yung bigla na lang may nagsalita sa speaker, na naka-mic, and then at the same time, biglang nag-flicker yung ilaw. And dahil nga nagkasigawan, no, at nawalan sila ng parang hindi na sila sure kung safe pa ba yung room, no? So, we had to momentarily suspend the class kasi nga, unexplainable, saan galing yun? Kwentong to, although matagal na rin to nangyari din to sa 5th floor ng administration building kung saan nandun din yung dating studio theater ng FOM. And meron ko isang student na sinabi niya sa akin during the initial part of the semester na meron daw siyang third eye. And sabi niya, marami daw siya nakikita doon sa studio theater na mga nakalutang. So, ang sabi lang niya, one time na pag daw nalalaman ng mga entities doon na nakakakita ang isang nilalang sa loob, no, ng classroom, parang nilalapitan. And then while I was doing a lesson, all of a sudden, bigla na lang siyang parang tumba yung ulo niya, as in tumama sa desk. Nawalan siya ng malay. And of course, ang unang-una naming reaction was to bring her sa clinic.
5 na kami nagbubuhat sa kanya. Very petite lang yung student, pero hindi namin siya mabuhat. I don't know why. So, from the 5th floor, wala pang elevator yung 5th floor area. So, kailangan pa namin bumaba sa 4th floor para madala namin siya sa elevator. Then, nadala namin siya sa clinic, unconscious pa rin siya. And it took her a while bago magkaroon ng consciousness. But, tinulungan kami ng isang security guard na sabi niya, "Ma'am, tulungan mo akong magdasal." So, binigyan niya ako ng isang maliit na parang prayer booklet. Sobrang liit lang. Halos hindi mo nga mababasa kung ano yung nakasulat. Nilagay niya sa kamay ko, tapos sabi niya, "Ma'am, hawakan mo yung kamay niya." So, talagang totally walang malay yung student. Pero yung grip niya, grabe. As in, parang namumuti na yung kamay ko sa sobrang higpit ng hawak niya. And then, both of us, yung security guard at ako, nagdasal kami ng Our Father. Paulit-ulit yon until nalandaman ko na lang na nawalan siya ng grip sa kamay ko. And moments after, nagkaroon na siya ng malay. And then, when we had an opportunity to ask her, sabi niya, binanggit niya yung pangalan ng babae na may suot na parang lumang kasuotan noong panahon ng occupation ng Japanese, no? At nung binanggit niya yung pangalan, sabi niya, isa siya sa parang biktima doon sa dito sa sa parang ginawa yatang garrison area ang Far Eastern University that time. So parang sabi niya, makaluma yung suot and humihingi ng tulong. Okay, yun yung parang na-share niya. But unfortunately, after that incident, hindi na ulit pumasok yung student. Hindi na siya bumalik to finish her semester. Basta hindi ko na lang siya nakita. Kaya wala na akong balita sa kanya. O tara, picture mo na. Ayan ang hindi. Wait lang. Lagi ano to? Alam mo, lagi lang nandito. Ano? Ba't ka nanitira? May mo kasi ng pag-uwi. Helmet ba? Oo, oo, Tara na nga! Sa 609 na lutas natin. Parang ako nilala. Luba naman kayo, tara na nga. Ako eh. Ano nga ba ang tunay na pake ng mga kaluluwang ito? Sila ba ay may mabuting hangarin o may mas malalim at madilim na layunin? Sa paghaharap sa kanilang misteryo, ang tanging pag-unawa sa kanilang pinagmulan at pagpapahalaga sa kanilang kwento ang makakapagpatahimik sa mga kaluluwang ligaw.